Part 111, Gretchen. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-Ashlon. Eto na naman tayo para sa isa na namang kapanapanabik na kabanata ng ating kwento. Kamusta ang inyong mga puso? Handa na ba kayong mairita o baka naman handa na kayong humanga sa talino ng ating bida? Nako, ano na naman kayang pakulo ang gagawin ni Teresa para mapatunayan na si Demetrio at Master Colin ay iisa? Buti na lang talaga hindi madaling maloko si Gretchen. Kilalang kilala niya na ang likaw ng bituka ni Teresa. Ngayong araw alamin natin ang mga plano ni Teresa. Simulan na natin. Gretchen, tigilan mo nga ako. Nakalimutan mo na bang matagal na nating pinutol ang koneksyon natin sa isa't isa? Ipapaalala ko lang sa'yo na kaya kita tinulungan ay dahil kay kuya. Ngayon, kung manggugulo ka lang, ang mabuti pa umalis ka na. Putol ni Gretchen sa sasabihin sana ng kanyang ina. Na makita ang determinasyon sa mga mata ni Gretchen, nagkaroon ng bikig ang kanyang lalamunan. Mula kay Gretchen, ibinaling niya ang atensyon niya kay Demetrio. Demetrio, alam kong masyado nang makapal ang mukha ko na humiling sa'yo, pero huwag mong hahayaan na magpunta doon si Gretchen na mag-isa. Baka may mangyaring masama sa kanya sa kamay ng kanyang ama. Okay lang kahit ayaw niya akong patawarin, ang importante, maayos ang kalagayan niya. Malungkot na ekspresyon sa mukha ni Teresa at mukhang hindi huwad ang pag-aalala nito. Kahit wala silang masyadong interaksyong dalawa ng ina ni Gretchen, hindi ringid sa kanya lahat ng ginawa nito sa asawa niya noon. Nang makita niya kung paano sumagot si Gretchen, di niya mapigilang mapangiti. Halika na sa loob, aya niya sa babae. Naawa naman si Teresa sa sarili niya sa kaisipang muli siyang babalik sa mabaho at maliit na basement. Humugot siya ng hangin at kinapalan na ang kanyang mukha. Bahala na. Ang importante malaman niya ang totoo. Sandali, may sasabihin pa ako. Awat niya sa dalawa. Mataman naman naghintay si Gretchen sa kung anong nais sabihin ng kanyang ina. Nang lumipas ang ilang segundo, hindi ito nagsalita at nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na kami. Nais ko sanang humiling na makitulog sa inyo kahit isang gabi lang. May leaking sa basement na tinutuloyan ko. Nang magsasaing sana ako, may tubig na tumulo sa kaserola ko mula sa itaas. Hindi ko pa yun matatapos na linisin sa ngayon. Kahit isang gabi lang talaga. Ayos lang sa akin kahit sa sahig na ako matulog. Pinaning kita naman ni Gretchen ng mga mata si Teresa. Hindi mo ba naiisip na masyado ka ng demanding? Pasensya ka na, Gretchen. Wala na talaga akong ibang malalapitan. Ikaw na lang. Maawa ka sa akin, anak. Kahit isang gabi lang. Puno ng pagsusumamo niyang bigkas. Kulang na lang nga lumuhod siya sa harapan ni Gretchen. Nilalamig na rin siya dahil nabasa siya kanina nang akwang magsasaing siya. Subalit nakita niyang hindi man lang natinag ang mga ito sa pagmamakaawa niya. Demetrio, Gretchen, please, maawa kayo sa akin. Pagbigyan niyo na ako. Subalit isang malamig na titig lang ang pinukol ni Gretchen sa kanya bago binaling ang tingin sa asawa nito. Halika na, Demetrio. Bakit hindi natin siya patuluyan ng isang gabi lang? Biglang sambit ni Demetrio. Nanlaki naman ang mga mata ni Gretchen sa kanyang narinig. Demetrio? Hindi makapaniwala niyang sambit. Hindi naman inaasahan ni Teresa ang mabilis na pagpayag ni Demetrio. Madali lang palang kausap ang lalaki. Gayon masaya siya sa naging tugon nito. Maraming salamat talaga, Demetrio. Huwag kang mag-alala. Isang gabi lang talagang itatagal ko sa apartment ninyo at hindi ako manggugulo. Agad niyang nilapitan si Gretchen para sana kunin ang dala nito pero mabilis na umiwas sa kanya ang babae. Nilapitan ni Gretchen ang asawa niya at pinukol to ng isang nagtatanong na titig. Bakit mo siya pinagbigyan na makitulog sa atin? Bulong niya. Tipid ng umiti si Demetrio bago hinaplos ang kanyang buhok. Hayaan mo na, isang gabi lang naman. Napatitig naman siya sa lalaki. Kung inaakala nito na pagsisisihan niya ang pagtataboy niya kay Teresa, pues hindi yun mangyayari. At dahil abala siya sa sarili niyang emosyon, hindi niya napansin ang kakaibang ningning sa mata ni Demetrio nang makita ang reaksyon ni Teresa sa pagpayag niya. Alam niya, may kakaiba kaya't muling nagpakita sa kanila si Teresa. Kaya, imbes itaboy si Teresa palayo, mas mainam na nasa malapit lang babae para malaman niya kung anong iniisip nito. Ika nga nila, keep your friends close and your enemies closer. Nang makarating sila sa apartment, nagmamadaling pumasok sa loob si Teresa sa takot na baka pagsaran siya ng pinto ni Gretchen at magbagong isipan ni Demetrio. Hindi pa kayo kumakain, di ba?
Saka alam ko pagod kayo sa biyahe kaya ipagluluto ko kayo habang nagpapahinga kayo. Presenta ni Teresa at agad nagpunta sa kusina at nagsimula ng maghalongkat ng mga stocks para lulutuin. Mataman namang pinagmasdan ni Gretchen ang mga kinikilos ng kanyang ina. Nakakapanibago masyado ang ginang. Nung maliit pa siya, halos hindi niya makatikim ng luto nito. Swerte na lang at makikita niya ang mga ulam na inihanda nito sa mesa. Mabilis lang ang kilo si Teresa na naghahanda ng pagkain. Nagprito to ng isda at nagluto ng tinolang manok. Nang makita niyang nakamasid si Gretchen sa kanya, napangiti ang babae. Naaalala ko nung maliit ka pa, paborito mo ang tinolang manok, hindi ba? Ngayong nabigyan ako ng pagkakataong ipagluto ka, pakiramdam ko, bumalik tayo sa nakaraan at nagkaroon ako ng pagkakataon na puna ng mga pagkukulang ko sa'yo noon. Di ako nagpunta dito sa kusina para marinig ang mga drama mo. Sinisiguro ko lang na hindi mo lalagyan ng lasa ng pagkain na inihanda mo para sa amin. Napahiya naman si Teresa sa naging tugon ni Gretchen. Pilit siyang umiti at pinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Tahimik lang silang tatlo habang kumakain. Gayunman, magana pa rin ang pagsubo ni Teresa. Gutom na gutom siya at sakto naman na masarap ang ulam. Malayong malayo sa noodles na naroon sa basement. Pagkatapos kumain, kumuha ng kumot at unan si Gretchen tsaka inilapag sa harapan ni Teresa. Walang bakanteng kwarto para sa'yo kaya dito ka na lang muna sa salas matulog. Hindi naman nagreklamo si Teresa at ngumiti pa. Walang problema sa akin yan, Gretchen. Ayos lang sa akin kahit saan. Masigla niyang tugon. Palihim na inilingan ni Gretchen ang kanyang mga mata sa kabuuan ng pamamahay nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya kampante na kasama nila ang ginang sa isang bubong. Nauna nang pumasok sa loob ng silid si Gretchen habang naiwan naman si Demetrio sa labas. At dahil nga naroon pa ang lalaki sa salas, hindi pa makakilos si Teresa para isakatuparan ng plano niya. Maya-maya pa, napatingin siya sa dalawang nakasaradong pinto. Hindi niya maiwasang ma-curious. Kung walang bakanting silid, ibig sabihin ba magkaibang silid ng dalawa? Demetrio, wag mo sanang mamasamain pero hindi ba kayo magkasamang natutulog ng anak ko? Hindi niya napigilang itanong. Mula sa libro, lumipat ang tingin ni Demetrio kay Teresa. Magkasama kaming natutulog sa iisang silid. Kaswal niyang sagot. Palihim siyang umiti bago binalik ang tingin sa librong binabasa niya. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Oo nga naman, no? Mag-asawa kayo kaya natural lang na magkasama kayo sa iisang silid. Ilang minuto pa ang hinintay ni Teresa pero di pa rin umaalis sa Demetrio kaya napatikim siya. Demetrio, maglilinis ako ngayon para naman may silbi ako dito. Bakit hindi ka muna pumasok sa loob ng silid ninyo ni Gretchen at magpahinga? Nagpatuloy sa pagbabasa si Demetrio dahilan para makaramdam ng kaba si Teresa. Wala na siyang nagawa pa kundi magkunwari na nagpupunas ng coffee table. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit narito pa sa labas ang lalaki. Kung hindi ito papasok sa loob, baka sumapit ng kinabukasan at mawala na siya ng oras. Kinagat ni Teresa ang pang-ibaba niyang labi bago muling nagsalita. Demetrio, iho, may sasabihin sana ako sa'yo. Humugot na isang dokumento si Demetrio mula sa kanyang bag bago nag-angat ng tingin sa kanyang biyanan. Anong sasabihin mo? Bala ko sana maghugas ng pinggan, kaso hindi ako marunong gumamit ng automatic dishwasher na nasa kusina. Pwede mo ba akong turuan? Nakita ni Demetrio ang pagkabalisa ni Teresa kaya tumayo na siya. Huwag kang mag-alala, ako nang gagawa. Agad na nagliwanag ang mukha ni Teresa sa narinig. Maraming salamat, iho. Hindi na nagsalita pa si Demetrio at nagtungo na sa kusina. Hinintay ni Teresa na mawala sa paningin niya ang lalaki bago niya nilapitan ang bag nito na ikinalkal ang mga gamit ng lalaki. Kailangan makahanap siya ng ID o anumang bagay na makakapagpatuloy na sa Demetrio nga si Master Colin. Kita niyang di nagbibiro ang kausap niya kanina nang banggitin nito ang mga katagang yon. Kahit hindi pa siya gaanong naniniwala dito, kung mapapatunayan niyang si Master Colin at Demetrio ay iisa, sigurado, tiba-tiba siya. Kung kasing yaman ni Master Colin ang manugang niya, pwede na siyang humilata sa limpak-limpak na salaping meron ang lalaki. Napangiti na si Teresa sa naisip niya habang abala siya sa paghanap. Sinamantala niya ang pagkakataon na may kaluskos pa siyang naririnig sa kusina.
Nasa kalagitnaan siya ng pagkakalungkat nang lumabas si Demetrio at dahil masyadong abala si Teresa, hindi niya napansin ang paglapit ni Demetrio sa kanya. Anong ginagawa mo? Halos mapatalon sa gulat si Teresa dahil sa boses ni Demetrio. Nang lumingon siya, hawak-hawak na niya ang isang basahan. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, lalo pa at titig na titig sa kanya si Demetrio. Hindi naman ito ang unang beses na nagkaharap sila. Katunayan, dalawang pagkakataon niya na itong hinamak kaya't hindi niya maintindihan kung bakit nanginginig siya sa takot ngayon. Nahulog kasi ang bag mo habang nagpupunas ako at lumabas sa mga laman kahit inayos ko. Baka kako importante ang mga yan at madumihan. Pagdadahilan pa niya. Habang pinapanood ni Demetrio si Teresa na magpaliwanag, hindi nakaligtas sa kanya ang mailap nitong mga mata. Mga palatandaan na may tinatago ang isang taong kausap niya. Tumango lang siya at umakto na hindi niya ito napapansin. Maraming salamat kung ganon. Ready na nga palang dishwasher? Pag-iiba niya ng usapan. Mabuti naman kung ganon. Pasensya ka na iho at naistorbo kita. Wala kasing ganyan sa amin kaya hindi ako marunong mag-operate. Babalik na ako sa paglilinis. Magpahinga ka na, ani Teresa at nagmamadali nang bumalik ng kusina. At dahil nakatalikod na si Teresa, hindi niya napansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Demetrio. Malamig ang kanyang mga mata na napasulyap sa nagulong mga dokumento. Isang mapanganib na titig ang pinukol niya sa ginang na kasalukuyang nasa kusina. Nagsabihin ni Gretchen sa kanya na nagpakitang ina nito, agad siyang nakaramdam ng di maganda. At ang pagdating nito sa apartment nila ang mas lalo nagpatibay sa kanyang duda. Sending Teresa away to solve the problem, like what Gretchen wants, is ultimately a hidden danger. Mas mainam sa kanyang drama ng ginang para tingnan kung ano ang gagawin nito. At habang dumadaan ang bawat segundong magkasama sila, unti-unti nagiging klaro ang lahat. Mukhang natunugan na ng babae na may mali sa katauhang ipinakilala niya. At kaya nagpunta ang ginang sa apartment nila ay para mag-imbestiga. Ang di pa lang siya sigurado ay kung nagpunta ang ginang doon para siguraduhing tamang hinala nito o may isang taong nasa likod ng lahat na siyang nagutos sa babae na pumarito. Kung ang huling hula niya ang tama, may planong sino man na gamitin si Teresa laban sa kanya. At klarong-klaro na ang target ng sino man ay ang taong malapit kay Gretchen na walang iba kung hindi siya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone, tinawagan si Jomar nang hindi inihihiwalay ang mga mata kay Teresa. Mag-imbestiga ka kung sino ang mga taong nakakasalumuhan ni Teresa Miranda sa nakalipas na araw, maotoridad niyang utos. Matapos maglinis at magugas ng pinggan, sandaling nagpahinga si Teresa. Maya-maya pa, sumilip na siya sa salas at nakitang wala na doon si Demetrio, dahilan para makahinga siya ng maluwag. Marahan ang kanyang hakbang na nagtungo sa sofa at huminga. Pagkapatay niya ng ilaw, bumalot ang katahimikan sa buong apartment. Napahawak siya sa kanyang dibdib na ngayon malakas pa rin ang kabog. Muntik na siyang mahuli ni Demetrio kanina. At ang malala pa, hindi niya nakumpirma kung si Demetrio nga ba si Master Colin. Hanggang ngayong gabi na lang siya doon, ano na ang gagawin niya bukas? Kung hindi niya makukumpirma na si Demetrio at Master Colin ay iisa, ano ang sasabihin niya sa lalaking nakausap niya? At kung mayaman nga si Demetrio, alam na kaya ni Gretchen ang lahat, kaya gano'n na lang to katapang na ipagtabuyan siya? Ilang sandali pa, payapa nang nakatulog si Teresa, subalit dahil sa pinapagdaanan niya nitong mga nakaraan, binangungot siya na sinasaktan siya ni Gary o di kaya pinalay siya ni Gretchen, kaya hindi rin siya nakatulog ng mahimbing kalaunan. Tagaktak ang pawis niya sa noo at likuran kinaumagahan. Napatingin siya sa orasan at nakitang 5:00 na ng umaga. Nakasara pa rin ang pinto ng mag-asawa at napagtantong hindi pagising ang dalawa. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi. Umaga na at oras na para umalis siya. Nangako siya kay Gretchen na isang gabi nang siyang mananatili doon. Ngayong wala siyang napala sa plano niya, anong idadahilan niya para hindi siya nito tuluyang paalisin? Ilang sandali pa nakarinig na siya ng kaluskos mula sa silid ni Gretchen kaya mabilis siyang bumalik sa paghiga habang iniisip kung ano ang sasabihin niya sa babae. Lumabas si Gretchen sa silid nilang mag-asawa, nakitang natutulog pa rin sa sofa ang kanyang ina. Nakiramdam si Teresa sa paligid. Nang tumahimik na ang buong lugar, dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata para tingnan kung anong ginagawa ni Gretchen.
Subalit halos mapatalon siya sa gulat na ipagtapat nito sa kanya ang isang malakas na ringtone ng cellphone. Nang mag-angat siya ng tingin, bumungad sa kanya ang mukha ni Gretchen. Umaga na. Oras na para umalis ka na dito. Lihim na napamura si Teresa. Hindi niya lubos akalain na ganito kalupit si Gretchen. Pero wala na siyang nagawa kundi lunukin na ang galit niya. Ang importante, hindi siya nito palalayasin. Gretchen, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Parang hindi ko kayang bumangon. Pwede bang dito muna ako sandali? Aalis din ako kapag bumuti na ang pakiramdam ko. Hinawakan niya ang kanyang sikmura at mariing pumikit na para bang totoo talaga na may nararamdaman siya. Kung gano'n tumawag tayo ng ambulansya para ihatid ka sa ospital? Walang gatol na sabi ni Gretchen. Hindi na kailangan. Natataranta niyang tanggi. Kung magtatawag to ng ambulansya, malalaman ng mga ito na nagsisinungaling lamang siya. Inawakan niya ang kamay ni Gretchen at marahang pinisil. Diarrhea lang yata tong sakit at nangihina mga paa ko. Magiging maayos din ako kalaunan. Dagdag gastos lang kung magpapa-ospital pa ako. Mauna na lang kayong umalis. Aalis na rin ako mamayang konti. Pinaningkitan siya ng mga mata ni Gretchen kaya mas ginalingan pa niya ang kanyang pag-arte. Pangako, wala akong gagalawin na kahit ano dito sa pamamahay ninyo. Aniya at napahawak na naman sa kanyang binti. Aray! Bigla na namang sumakit ang tuhod ko. Dagdag pa niya. Sarkastiko namang napangisi si Gretchen. Hindi magaling umarte si Teresa. Kahit anong impit at iyak pa ang gawin nito, alam niya, nagsisinungaling lamang ginang. Siguradong may pakay ito sa kanya kaya nalitong babae at gumagawa lang ng dahilan para manatili pa sa apartment nila. Kilala niya ito at alam niya ang likaw ng bituka ng ginang. Isang gabi lang ang hiniling mo kaya wala nang dahilan pa para manatili ka dito. Sinabihan ko ng landlady ng basement tungkol sa problema sa unit kaya po pwede ka nang umuwi. Hindi mo ba nakikita? Ang liit-liit nitong bahay namin para sa isang dambuhalang kagaya mo. Nanlaki ang mga mata ni Teresa sa itinawag ni Gretchen sa kanya. Pero di niya magawang magalit dahil dito siya ang may kailangan sa babae. Pero masakit talaga ang tiyan ko, Gretchen. Magpapahinga na lang talaga ako saglit. Maawa ka naman sa akin. Pagsusumamo niya. Akmang ipagtutulakan niya na si Teresa palabas nang lumabas din ang silid si Demetrio at nagsalita. Kung di maganda ang pakiramdam mo, pwede kang magpahinga saglit. Kapag maayos ng kalagayan mo, saka ka na lang umalis. Anito bago binaling ang atensyon kay Gretchen. Baka mahimatay siya sa daan, Gretchen. Kawawa naman. Dagdag pa ng lalaki. Muli na namang nagdiwang ang puso ni Teresa sa sinabi ni Demetrio pero hindi siya nagpahalata at pinanatili pa rin ang malungkot niyang ekspresyon. Maraming salamat, Demetrio. Huwag kang mag-alala. Gretchen, wala akong gagawing masama. Nangako na ako na magbabago na ako. Pinaningkita ni Gretchen ng mga mata si Demetrio. Maiintindihan pa niya ang pagpayag nito kagabi, pero ang pagpayag nito ngayon ang hindi niya nagustuhan. Ano bang nakain ng lalaking ito at pinagbibigyan nito ang kanyang ina? Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Si Demetrio naman talaga ang may-ari ng bahay, kaya wala na siyang magagawa pa kundi pumayag na. Okay, dahil pumayag si Demetrio, pagbibigyan kita. Pero hanggang ngayon lang, ayoko na makitang pagmumukha mo kapag nakauwi na ako mamaya. Oo naman, aalis ako agad mamaya. Hindi mo na ako maaabutan pa dito kapag umuwi ka na. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. Ang mahalaga, mananatili muna siya sa apartment. Kapag siya na lang mag-isa, may mas pag-asa siyang makapagpatuloy sa pakay niya. Pero gano'n na lang ang kanyang panlulumo nang makitang sinara ni Gretchen ang dalawang silid at talagang nilagyan pa nito ng lock ang pinto. May pagkain sa ref, ikaw nang bahala sa sarili mo. Walang emosyong sambit ni Gretchen. Nakita pa ni Teresa na inilagay ng babae sa bag nito ang susi sa pinto at umalis na kasama si Demetrio. Hinatid siya ni Demetrio sa Isolde Pictures ng umagang yon. Nang makalabas na siya ng sasakyan, hindi niya na napigilan pa ang sarili na kausapin ng lalaki. Alam kong nag-aalala ka lamang sa akin, Demetrio, pero matagal nang sira ang relasyon namin dalawa ng nanay ko at hindi na yan maaayos pa. Tutulungan ko pa rin naman siya kung kinakailangan, pero hindi mo kailangan pagbigyan ng mga kapritsyo niya, lalo pat sigurado kung aabusuhin lang niyang kabaitang pinapakita mo sa kanya. Tipid ng umiti si Demetrio bago hinapos ang kanyang pisngi. Okay, I won't bother my attention with her again. Napabuntong hininga na lang si Gretchen.
Pakiramdam niya hindi naman seryoso si Demetrio sa naging sagot nito sa kanya. Gayunpaman hindi na siya nagsalita pa. Hanggat maaari pa naman ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa kanyang ina. Pakiramdam niya nagbibigay lang to ng negatibong enerhiya. Isa pa, ayaw niyang madamay to sa gulong hatid ng ginang. Ilang sandali pa pumasok na siya sa loob para magtrabaho. Hinatid tanaw naman ni Demetrio ang papalayong bulto ng asawa niya bago kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Jomar. Magpadala ka ng mga tauhan na magmamanman sa mga kilos si Teresa. Report her ever move to me. Master Colin, hindi naman sa nangingialam ako. Pero alam naman natin na may masamang binabalak talaga ang nanay ni Mrs. Yamoto. Bakit di na lang natin siya ipakulong? Pwede naman tayong gumawa ng paraan para masagpunan natin ang kasamaan niya. Huminga na malalim si Demetrio bago sumagot. The person behind Teresa's move is targeting Gretchen. Kailangan niyang makuha ang mastermind. Eliminating pawns isn't the best way to defeat the enemy. Dalawa lang ang pinagdududahan niyang pakay ni Teresa. It's either tatraidorin ito si Gretchen o magnanakaw to sa kanila. At kaya niya to hinayaan na naroon sa kanila, hindi dahil sa awa, kundi dahil para makita niya kung anong gagawin ng babae. Nang marinig na tungkol kay Gretchen ang ginagawa ng kanyang boss, nakakuha yon ng kanyang atensyon at agad siyang nagseryoso. Professionally trained ang mga tauhan ng Yamoto family, kaya agad siyang nagpadala ng dalawa para magbantay sa ina ni Gretchen na naroon sa apartment complex ng mag-asawa. Nang makaalis sa mag-asawa, nagsimula ng maghalongkat si Teresa ng mga bagay na maaaring magpatunay ng katauhan ni Demetrio. At dahil nakasara ang dalawang silid, tanging sa living room lang naganap si Teresa. Subalit tumipas na ang kalahating araw, wala siyang napala. Walang dokumento o mga ID sa labas, tanging mga magazines lang at newspapers. Sandaling nag-isip si Teresa bago napagpasyahan na natawagan ang numero ng lalaki na nakausap niya kahapon. Ang sabi mo sa akin si Master Colin at Demetrio ay iisa. Bakit wala akong makitang patunay dito sa apartment niya? Niloloko mo lang ako, hindi ba? Galit niyang angil. Walang buhay na natawa ang lalaki sa kabilang linya. Hindi niya lubos akalain na pupunta si Teresa sa apartment ni Demetrio at wala ring napala. What a stupid woman. Sandali muna siyang nag-isip bago siya muling nagsalita. Bakit di ka na lang dumiretso sa mansyon ng mga Yamoto? Sabihin mo ang pangalan ni Demetrio sa kanila at kilala nila ang lalaki? Imbes na sayangin mong oras mo dyan sa mga walang kwentang bagay, kumprontahin mo sila ng personal. Ibibigay ko sa iyong address? Unti-unti namang napangiti si Teresa. Mukhang magandang ideya nga ang sinabi ng kausap niya. Kung totoo man na si Demetrio at Master Colin ay iisa, malamang kilala ng mga tao sa mansyon ng lalaki. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong to. Ilang sandali siyang naghintay at di nagtagal, pinadala nito sa kanyang address si Demetrio. Natigilan naman siya sa pagkakaalam niya pang mayaman ang lugar na yon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na nilisan ang apartment ni Gretchen para magpunta sa mansyon ng mga Yamoto. At habang nasa biyahe siya, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mukhang ito na ang magandang oportunidad para maging maginhawa ang buhay niya at si Demetrio ang magiging daan para matupad ang pangarap niya. Hay nako mga ka-Ashlon, talaga namang napakasaho nitong si Teresa, no? Akala niya siguro mas matalino siya kay Demetrio. Hindi niya alam, hinahayaan lang siyang maglaro ng ating Master Colin para mahuli ang mas malaking isda. Pero aminin niyo, kinabahan din ba kayo nung hinalongkat niya ang bag ni Demetrio? Muntik na siyang mahuli. At eto na nga, dahil sa sobrang pagkagahaman sa pera, susugod na siya sa mansyon ng mga Yamoto. Ano kaya ang bubungad sa kanya doon? Matatanggap kaya siya bilang biyana ng isang bilyonaryo o baka doon na magtapos ang kanyang pangarap na karangyaan? Sa kabilang banda, bilib din ako sa paninindigan ni Gretchen. Kahit anong paawa effect ni Teresa, alam niyang plastic lang ito. Pero hanggang kailan kaya mapoprotektahan ni Demetrio ang asawa niya laban sa mga taong gumamit sa kanyang sariling ina? Kayo mga ka-Ashlon, ano ang hula ninyo? Ano ang mangyayari kay Teresa pagdating niya sa mansyon? I-comment nyo na yan sa ibaba dahil babasahin namin ang inyong mga theories. Salamat po.